ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magsisinungaling na naman si Ira. Magsasabi na naman siya ng mga maling kwento kay Meredith para madiin si Lilith sa pagkakatulak sa kanya. Abangan natin sa Lilith Matias, attorney at law. Pa-discharge na si Lilith sa ospital pero nahalata ni Tinang na malungkot si Lilith. Hindi kasi mapalagay si Lilith sa kalagayan ni Ira. Guilty siya sa pagkakakonfine nito dahil sa pagtulak niya rito. Nakasulubong nila si attorney Meredith. Tinawag ni Lilith si attorney pero halos ipagtabuyan siya ni Meredith dahil sa galit nito sa kanya. Inawat ni Tinang si Meredith pero nakiusap si Lilith na makikipag-usap muna siya kay Meredith. Pumayag naman si Tinang, basta sumigaw lang si Lilith kapag inaapi na siya ni Meredith. Ilang sandali nga ay nasa billing section si Tinang para ayusin na lahat ng mga bayarin nila ni Lilith bago ma-discharge sa ospital. Maya-maya ay dumating si Lorena para sana sunduin si Lilith. May dala pa siyang mga bulaklak. Pero hindi inabutan ni Lorena si Lilith sa kwarto nito. Hinanap niya ang dalawa, pero si Tinang lang ang nakita ni Lorena. Ses, nasaan si Lilith? Wala siya dun sa kwarto niya. Sumagot si Tinang. Lorena, nasa hallway. Kausap ni Attorney Simmons. Sabi ko sumigaw kung sinasaktan na siya ni Attorney Simmons. Pero tahimik pa naman kaya hinayaan ko muna sila mag-usap na dalawa dahil yan naman ang pakiusap ni Lilith sa akin. Sige po, puntahan nyo na lang po muna sila doon dahil inaasikaso ko pa ang billing namin. Magkita na lang po tayo mamaya. Naglakad na nga si Lorena para hanapin si Lilith. Sa kabilang banda, nag-uusap nga sina Lilith at Meredith. Sabi ni Lilith, nagmamakaawa po ako, Attorney Mir. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong makapagpaliwanag sa inyo. Hindi ko po talaga sinasadya ang nangyari kay Ira, pero sarado naman ang isip ni Meredith sa mga paliwanag ni Lilith. Kapag maniwala na naman siya kay Lilith, magiging rason na naman ito para mag-away sila ni Ira. Magsaselos na naman sa kanya ang anak niya. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Lilith. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko. Panahon na para pakinggan at alagaan ko naman ang anak ko. Dahil sa ginawa mo kay Ira, sinira mo ang kinabukasan niya, pati ang mga pangarap niya. Makasarili ka. Anong klaseng tao ka? Naniwala pa naman ako sa iyo sa pagsisisi mo nung magkasama tayo sa kapahamakan. Pero lahat pala yun kasinungalingan lang. Pinaniwala mo ako na malinis ang intensyon mo. Paalis na sana si Meredith. Sinundan siya ni Lilith at hinawakan ng palda nito para pigilan sa paglalakad. Attorney Mir, please po, kahit ilang sandali lang po. Magpapaliwanag ako, pero nainis si Meredith. Hinila niya ang palda niya para mabitiwan ni Lilith. Nawala naman ng balanse si Lilith na naging dahilan ng pagkakadapa niya. Maya-maya ay dumating si Lorena. Nakita niyang nakikiusap at umiiyak na si Lilith, pero tinataboy lang siya ni Meredith nang nakasigaw. Nagalit si Lorena. Meredith! Lumapit si Lorena na pasugod dahil nagagalit siya sa nakita. Ako ang harapin mo. Wala siyang kalaban-laban sa iyo pero pinapatulan mo. Kung aapihin mo si Lilith, ako ang makakalaban mo. Nakatitig si Meredith sa kanya. Wala akong dapat ipaglaban. Magsama kayo ni Lilith dahil wala akong pakialam sa inyong dalawa. Umalis na nga si Meredith. Umiiyak naman si Lilith dahil hindi man lang siya pinakinggan ni Meredith. Sabi ni Lorena, Lilith, huwag ka na umiyak. Hindi siya karapat-dapat sa mga luha mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong ayaw naman sa'yo. Pagtuunan mo ng pansin kaming mga nagmamahal sa'yo. Nakatitig si Lilith at napayakap siya kay Lorena. Nang maihatid na nga ni Lorena si Lilith sa bahay nila, nagtuloy siya sa office nila para ipagpatuloy ang trabaho niya dito. Nagagalit naman si CRD. Lorena, saan ka ba galing? Nagtataka si Lorena. Alam naman ni CRD na nagpunta siya sa ospital para ihatid si Lilith. Nagpatuloy sa pagsasalita si CRD. Alam mo ba, nagpapaset up ng meeting si Kumpanyero Reyes at nakarating na sa akin na binabalak niyang kumalas sa DNR law firm natin. Lalong nagulat si Lorena. Ano? Nakaprepare na ang lahat. Pipirma na lang siya sa kontrata. Big deal siya sa ating kumpanya. Hindi ito pwedeng mangyari.
Malaki ang kontribusyon niya sa atin, sumagot si CRD. Kaya nga hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Napakalaking kawalan kapag kumala siya sa law firm. Kapag mangyari ito, sigurado ako, lahat ng mga kontrata natin at mga kaso ay babagsak. Pati na ang pinangangalagaan nating kumpanya ay malulugmok. May dilubyong parating. Umalis na si CRD. Naiwan si Lorena na parang shock sa mga pwedeng mangyari sa gagawing pag-back out ng kumpanyerang Ray sa kanila. Sa kabilang banda, mahinahon na ulit si Meredith. Gusto niyang suportahan ang anak sa laban nito. Eira, kamusta ka na? Tama ka, kailangan ikaw lang ang paniwalaan ko. Sorry kung marami akong pagkukulang sa'yo. Kung minsan ay hindi ako naniniwala sa'yo. Pero sa laban mong ito, nakasuporta ako sa'yo. Kakayanin mo ito, nakasama mo ako. Napangiti naman si Eira at nagpasalamat. Nagsalita ulit si Meredith. Gusto ko sanang ilaban natin ang kaso mo kay Lilet para gumaan naman ang nararamdaman mo. Nagdadrama naman si Eira. Mati, alam kong malaki ang kasalanan ni Lilet sa akin. Pero nakita mo naman kung gaano siya mag-deny sa mga ginawa niya. Kilala natin siya na kaya niyang magpaikot ng kaso. Na kahit ang mga kliyente niya, ang mga may kasalanan, nagagawa pa rin niyang manalo. Sumagot si Meredith. Then let's fight them. Huwag kang matakot lalo pa ngayon na alam mong nasa tama ka. If they want to fight like animals, we will fight according to the law. Ngayon, uulitin ko ang tanong. Gusto mo bang mag-file ng case against Lilet? Doon sa sinasabi mong ginawa niya sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Eira. Hindi pa siya handa. Kailangan niya pang pag-isipan kung paano niya ididiin si Lilet na hindi aksidente ang pagkakatulak sa kanya. Mag-iisip muna si Eira ng kasinungalingan para mabuo ang kwento niya. Samantala, sa bahay ni Lilet, winelcome siya rito ng mga kamag-anak niya. Masaya silang lahat dahil sa pagkalabas nito sa ospital. May dala pang dessert ang isa nilang kaibigan. Tuwang-tuwa si Lilet dahil paboritong dessert niya ang dala-dala nito. Sinabi ng kaibigan, buti naman nagustuhan mo, Attorney Lilet, ang dala ko. Pero hindi lang po ito ang dala ko eh. Dala ko rin po siya. Dahan-dahan pumasok ang babaeng pamilyar kay Lilet. Nag-iba ang mood ni Lilet. May kasamang pagtataka. Nakita ko siya sa dati niyong inuupahan, kaya sinama ko na dito. Nakita nila na si Trixie pala ang dumalaw kay Lilet. Ano kaya ang sasabihin ni Trixie kay Lilet? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.